Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star. Pahayag ito ni Congresswoman De Lima, frustrated siya. It's crying time for Laila De Lima. Ayon kay Representative Laila De Lima, hindi nire-respeto ni Vice President Sara Duterte ang pagdinig ng kamera tungkol sa impeachment cases laban sa kanya matapos nitong hindi dumalo sa deliberasyon Miyerkules, Marso 25. It is very unfortunate, ang payag ni De Lima, that the respondent herself is disrespecting the proceedings before this committee. At the very least, she should have manifested formally that she will not be appearing before this committee and rather than just issuing statements before the media. Yan ang pahayag ni De Lima. Ito naman ang sabi ni VP, pahayag niya, naisumiti ko na ang aking answer ad cautelam. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ang committee kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Yan. Fishing expedition ang nangyayari ngayon sa Kamara. So, pasensya na kayo, Congresswoman De Lima, karapatan ni VP Sara yan. Kanya-kanyang diskarte. Abogada rin kayo, di ba? So, may kanya-kanyang legal strategy. To me, wise move ang ginawa ni VP Sara. May press conference kanina, yung BTP laban, kina Atty. Topacio at iba pang abogado sa PDP. Pinupuri nila ang ginawa ni VP Sara na hindi nag-attend sa hearing sa Kamara. Dahil katatawanan na lang daw ang ginagawa ng Kamara. They are making it as a trial by publicity, something like that. Maliban pa sa kulang pa sila ng ebidensyang hawak, they are trying to produce more documents bago nila iakyat ang reklamo sa Senado. Kung ano-ano pang ginagawa nila para masira nila ang credibility ni VP Sara. Trial by publicity. Kaya mini trial ang nangyayari ngayon. Salamat ako personal. Magpasalamat na lang ako kay Congressman Rufus Rodriguez dahil sa hearing kahapon, kahit walang abogado ni VP Sara doon, parang siya ang nagsilbing abogado. Sabi nga nila, 17th lawyer ni VP Sara. Dahil sabi niya, bakit natin tatanggapin yang si Madriaga na yan? He is a polluted source. Siya? Member siya ng Kidnap for Ransom Gang. Hindi dapat yan tanggapin. Which is correct. Wala eh. Paniwalang mga kongresista sa testimony ni Madriaga. Ano ba yan? Hindi na nag-iisip. Anyway, anong masahan natin? May mga nababasa akong comments. Instead na Committee on Justice, nagiging Committee on Injustice na itong mga kongresista. Except naman sa iba, may mga matitinor pa rin katulad ni Congressman Bong Sontay ko ito. Kapag ka ngayon, Congressman Rufus Rodriguez, dahil nga isa siyang abogado, alam niya yung batas. Ito naman si Ridon, abogado kunuhay, ala style Soto siya, kung ano-anong nire-require na mga nagmo-motion na isumpwena, na hindi pwede, sabi ni Congressman Rufus Rodriguez, hindi mo pwedeng isumpwena ang isang law firm. Nabulaga siya. So, ano pang asahan natin dito? Sabi nga ng isa pang astig na kongresista, si Congressman Robert Nazal, bakit hindi na lang iakyat yung impeachment na yan sa Senado? Total, nakita nyo na meron ng sufficiency and everything. Iakyat nyo na. Huwag na kayong mangalap pa ng ebidensya. Kasi ang nangyayari ngayon, talagang they are fishing evidence. Kulang na kulang sila. Okay, tingnan natin anong mangyari. Ang tunay pong bloodbath ay doon sa Senado. Dito, wala na ito. To me, personal ko lang itong opinion, sarswela na lang ito. Patagalin nila ito para habang nag-hearing, they're trying na ma-discredit nila si VP Sara. Sabi nga ni ex-Senator Trillanes, kada ebidensya kunuhay na i-represent sa taong bayan, I believe, sabi ni Trillanes,
ang taong bayan hindi madaling makalimot na itong si Sara Duterte ay magnanakaw. Kahit, sabi niya, kahit hindi na makonvict si VP Sara sa Senado, which is an admission na alanganin sila sa Senado. Kahit hindi siya makonvict, basta ma-present ang mga ebidensya, kung ano ang ebidensya, trial by publicity nga, ang taong bayan ay hindi madaling makalimot. Maitatak sa kanilang puso't isipan na magnanakaw si Sara Duterte. So, sige, magnanakaw kung magnanakaw, basta ako, kaming mga milyones na DBS, hindi naman santa si VP Sara, kailang siya na ang isa sa mga mapapagkatiwala ang government official natin. Siya yung may tapang at malasakit. Siya ang nakakaramdam sa hirap ng taong bayan. Siya yung pag-asa ng Pilipinas. Siya yung magpapakulong sa mga mastermind. Kaya kaming mga DDS, todo suporta kami sa aming minamahal nga VP Sara Duterte. Naniniwala kami in God's time, she will become the President of the Republic of the Philippines.